ang lahat tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pa sa salamat sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang kapangyarihan niya ay walang maliw. Noon, ngayon at kailanman, hindi nagbabago ang kadakilaan niya. Tapat kanino man, buhay na kumikilos, hindi mamamatay. Sa buhay ng tao, siyang bumuhay. Noon, ngayon, kailanman, siyang bubuhay, wala nang iba pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Painumin mo. Paano ba mapapakilala ang pananampalataya mo sa Ama? Paano mo ba mapapakita sa Kanya na kinikilala mo siya? Paano mo ba mapapadama ang pagmamahal mo sa Kanya? Paano ba niya masasabi sa iyo, anak, mahal kita? At paano mo mapapatotohanang mahal na mahal ka nga niya? May bababa sa iyo na ama mo, sasabihin niya, halakapin kita anak, mahal na mahal kita. Halika anak, lumapit ka sa akin. At naririto ako, hahagkan kita. Halika dito, iaangat ko ang iyong paa. Sasabihin ba niya sa iyo, halika anak, bubuhatin kita. Walang magsasabing amang gayon sapagkat di siya makikita at di nakikita. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang espiritu, napatotohanan noon, ngayon at kailan may nabuhay siya. At sa papaanong paraan at pamaano mong nakikilala, di bagat sa ginagawa niya sa buhay mo bawat araw? Hindi nga ba't napapatotohanan niyang, anak, hindi ka man humingi, batid ko ang kailangan mo. Magsumakit, magsumikap kang tupdin ang sarili ko, na handog sa iyo at huwag ang sarili mo lamang. Sapagkat habang tinutupad mo sa akin, napapatotohanan kong kumikilala ka. At habang sinusunod mo ako, napapatotohanan anak kita. Kaya naman di ka man humiling, nandyan ako para sa iyo. At ang lahat ng bagay ay hinilikha ko, hindi para gamitin sa kawalang kwenta, kundi makabuluhang gamitin nyo at magagamit nyo nga ito sa makatotohanan buhay nyo. Ngunit paano nga mapapadama sa mga anak ng amang malayo sa Kanya? Kuminsan hinahamon ka ng kapwa mo sa pananampalataya mo. Ngunit kung tapat ang pananalig mo, pakikita ng Ama na siya totoo, ang Diyos mo. Kaya't ang hamon sa pananalig at pananampalataya para sa kapwa-tao ay di sa salita, kundi sa gawa. Upang sa gayon, ang Diyos na hinahamon nila at ang Diyos na pinakikilala mo naman ay gumawa ng hindi nila magawa, sapagkat ang Ama nga, yaong amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauuna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao.
Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin at ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo nga ang anak ng Diyos," sabi nila. Marami ang katulad nitong si Pedro na hinahamon ang kanyang Panginoon kung tunay na siya nga. Nasa pananalig at pananampalataya kay bilis na sinasabing, "Nananalig ako." Ngunit kapag sinubukan, natatakot naman. At siya na nga ang naganap, sumunod man itong si Pedro. Ngunit nang dahil parating ang hangin, natakot siya at ang pagkatakot niya ang siyang naging daan para siya'y lumubog. Ngunit sinabi ng alagad na ito, "Panginoon, sagipin mo ako." At agad naman, sinagip ng Jesus. Ano nga bang hindi magagawa ng Ama? Ano nga bang hindi magagawa ng anak? Mahina man ang iyong loob, mahina man ang iyong pananalig. Ngunit nang dahil tumatawag ka, nandyan pa rin siya, handang sumaklolo. Handang magbigay ng karapatan para sa iyo. Ngunit ilan kaya ang makakadama sa mabuti at kagandahang loob ng pagtalim at pagsunod, yamang anak na minamahal sa tuwina? Marami ang nagsasabing, "Tapat ako kung manampalataya. Totoo ako kung manalig." Subalit, sa konting mga pinagdaraanan, nawawala ang tapat at totoong pagtitiwala. At paano mo ba nakikilala ang Diyos mo na tinatawagan mo? Ikaw mismo bilang tao, kung masusubukan mo siya, maluwat mo na siyang nasubukan sa buhay mo, sapagkat kung ikaw mismo nakaranas ng mga pagdaranas na hindi mo kayang liripin, ikaw mismo ang magpapatutong buhay siya sa buhay mo. Nang tanggapin mo siya, nang kilalanin mo siya, kung naiba ang kalooban mo, kung naiba ang kaisipan mo, na sa dating buhay mo, sa konting problema mo, gupo ng katawan mo, lugmok ng katawan mo, ayaw nang makatulog ka, ayaw nang makakain ka, nagiging danito ng pagkakasakit mo. Subalit, nang tinanggap mo ang Diyos mo na hindi mo nakikita at sa puso mo'y nakatahan siya, ikay mismo'y nagtataka, paanong nagaganap na nakakatawa ka? Paanong nakakaganap sa buhay ng buhay mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Nakaipatag ng loob mo, nakaibuti ng isip mo, na ang mga salita niya ay dinaratal at binabahagi sa iyo upang pagnilayan at bulayin mo at isadsyad ka sa lahat ng pinagdaraanan mo. Sino nga ba ang makapaglalakad sa ibabaw ng tubig? Ngunit walang imposibleng magawa ito ng anak ng Ama, upang patotohanan na ang Ama ay iisa sa anak, na kung papaanong ginawa ng anak ay magagawa ng Ama, at ang nagawa ng Ama ay nagawa ng anak. Kaya't kung tapat ang bawat isa at totoo ang pagtitiwala
Hindi nga ba't napapatotohanan ng hiwaga at himala? Saan ang himala? Wika ng taong walang tiwala. Nasaan ang hiwaga? Wika ng taong walang paniniwala. Subalit sa mga anak ng amang tapat at totoo, at tuloy na umaasang naroroon ang gagawin ng Ama at magagawa niya ang lahat sa kanila. Kaya nga, sa tigib ng pagtitiwala, sa tigib ng paniniwala, sa tigib ng pag-asa, ang mapakahirap para sa kanila, napapatotohanan nilang nagaganap sa buhay nila. Tulad ng niloob ng Ama na sumakit ang paa mo, ikaw na matapat ang pagtitiwala, wala kang ininom na gamot at wala kang ginawa kundi magtiwala. Subalit bakit naalis niya? Yaon ang sinasabi niyang, anak, magtiwala ka sa aking salita, maniwala ka sa aking pahayag, at pagtiwalaan mong ako may magagawa, magaganap sa iyong buhay. Ang wika nga niya, kung ang buhay ay napahiram, ano pa kaya ang mga bagay na hindi ipahiram yamang kailangan ng may buhay? Kung ang mga kasakit-sakit ang pinagdurusahan ng tao ay pananahimikan na lamang ng Ama, anong patutuong may Diyos na tinatawagan sila? Kung magkagayon at nasa katotohanan ng bawat anak niya, at ang katapatan sa puso ay nararamdaman ng bawat isa, hindi nga ba't itong Diyos ng katotohanan at buhay ang naloob at pinagkaloob sa bawat anak niyang sa kanya'y tumatawag, ay hindi kaya maibigay ang marapat na ikaglulugod at ikagagalak? Mga minamahal, napapatotohanan sa buhay mo ang Ama na buhay sa iyo doon sa mga imposibleng ginawa niya sa buhay mo, na sa dating buhay mo, konting kislot ng ugat mo, para bagang sinasabi mong mamamatay ka na, ngunit nagkaroon ka ng mataas na presyon, wala kang pinagtiwalaan kundi siya, at napatotohanan niyang pagbaba na ikaw pala ay kaya niyang gawin ang lahat sa iyo. Mga minamahal, kaya nga't may mga pinagtitibay ang Ama para sa Kanya, upang silang magbigay patotoo at maging kalasag niya, na kung papaano ang pagsambat pagtitiwala sa Kanya'y tapat, napapatotohanan sa mga anak niyang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Katulad ng iyong anak na tuwirang sinambit sa iyo, na wala nang magagawa. Ngunit ikaw ang buhay na patuto, kung may Diyos kang tinatawagan, na mayroon siyang nagagawa sa iyong anak. At yaon ang maliwanag na patuto, ang buhay ng tao ay hindi sa tao nagmula, kaya't sa Amang tinatawagan na tapat ang iyong paniniwala, habang bubuhayin niya ang anak mo, mayroon siyang magagawa. Alalaong baga, katotohanan ng sa iyo'y tinuturan, Ama, marinig nawa ng mga may pandinig, makadama ang may pandama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paanong magtutugma at magtatama ang isip at damdamin ng taong hindi nakaugma sa isang salita at isang gawa? Paanong magaganap ang katotohanan ng Ama sa taong kulang ang tiwala? Ngunit ang wika nga niya, anak, kung ano ang aking salita na inyong pinagtitiwalaan na may kalakip na gawa, ako bagay magbibingi-bingihan na lamang sa buong panahon at mamasdan ko kayong nahihirapan ng kalooban, yamang tapat kayo sa akin at sa akin kayo nagtitiwalang lubusan, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nagpa-check up ka kung halimbawa, naturalmente lang yan. Kaya nga't may mga nag-aral para gamitin ng pinag-aralan, di ba ga? Kapag nagpapagawa ka ng tahanan, kahit ikay napakatalino at napakagaling, at may kakayahan ka at marami kang salapi, hindi mo kayang itindig ang bahay mo. Kaya hahanap ka ng magtitindig nito. May arkitek kang kukuhanin, mga inhinyero, kung malaki ang plano ng bahay mo, marami kang kukuhanin. May mga foreman ka, marami, may elektrisyan, at lahat, etc. Nandoon na lahat.
May masun ka pa kung kailangan ito. Ibig sabihin, kanya-kanyang angkop lamang sa buhay ng taong pinagkakaloob ng Ama. Katulad mo sa buhay na tinatalakay mo. Mayroon kang pangangailangan sa bagay, saan mo yan hahanapin? Sa lupa. May pangangailangan kang pang espiritual, saan mo yan hahanapin? Sa Ama. Sa kanyang espiritu upang madama mo at mapakilala niya kung totoo at tapat ang buhay mo ay sa kanya. Ngunit kung ang hahanapin mo ay puro panglupa at karunungang panglupa at kaalamang panglupa, hindi mo matatarok at maabot ang kanyang karunungan. Kaya inaakma niya ang espiritu niya sa bawat anak niya na tatanggap. At kung tuwirang kikilalanin nila ang katotohanan, mapapatotohanan ng Ama, ang salita niya ay walang pagkabula. Subalit paano magtatagma? Paano magtatama ang mga anak niya? Samantalang kung di nga sila pare-parehas ang pangangatwiran at kalooban, katulad nitong Jesus. Halika, lumapit ka. Kaya naman itong si Pedro bumaba. Ngunit nang dahil hindi sila parehas ng espiritu, hindi sila parehas ng pakikipagtotoo, at hindi sila parehas ng layunin at tandikain, sinubukan lang nitong si Pedro. Kaya nung nangyari, ngunit itong Kristong nagpakatotoo at totoo na ang Espiritu ng Ama ay taglay niya't nagpakatotoo siya sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng tao na kinaksama at minakisama para patotoo ng Ama ang kanyang gawa at salita sa anak na ibinaba, na gawa ng anak na ibinaba ang katotohanan bagamat siya'y anak ng tao. Mga minamahal, ano nga bang kapangyarihan ng tao? Walang kapangyarihan ng tao. Ngunit ang Ama, kung totoong pinagtitiwalaan mo at Ama niyang tinatawagan ng sinuman, anak siya na nag-aasa at umaasa sa Ama na kanyang hindi nakikita. Di nga ba't mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya? Mga minamahal, ang gawain ito'y hindi lamang pagpapagamot, pagpapagaling ng pisikal na katawan. Ang gawain ito'y kung nanamnamin ninyo at tunay na kayo'y tatanggap, hindi lamang ang kaluluwa niyong pinagagaling at katawan, kundi pinalalakas pa ang inyong espiritu. Sapagkat ang espiritu ng Ama ay di nyo nakikita, ngunit paano siya kumikilos at tumutupad sa bawat isa? Paano napapatotohan ang banal na espiritu ang nasa pagkatao mo? Kung wala kang tunay at tapat na pagtitiwala sa Diyos na tinatawagan mo. Kaya nga't hinihingi ng pagkakataon may maganap muna sa buhay mo upang mapatotohanan itong Diyos na tinatawagan mo, tapat na totoo sa iyo, ang mapapakita niya at mapapatupad niya. Kung magkagayon at nasa puso't isipan ninyo'y Ama, mapapakilala niyang buhay siya sa buhay niyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung minsan sa mga nagaganap sa buhay niyo, naroroong hamunin kayo ng kapwa nyo tao sa mga bagay na hindi ninyo kayang lasapin at lunukin. Ngunit ang bagay na kaloob ng Ama, kapag inyong nilasap at nilunok, mas masarap ang inyong pakiramdam, mas liligaya ang puso ninyo, mas papayapa ang isip nyo, sapagkat ito na siya, yaon na siya, ganun na siya, gayon ang handog niya, ang tunay na ligaya, ang tapat na ligaya, ang tapat at likas na kabutihan niya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, kung papaano ang araw ay napalulubog at napasisikat, walang taong susungkit upang ito ay malaglag. At muli pasikatin pag-alabi ng init, subalit ang Amang di nahahayag at nakikita ng lahat, ang salita niyang pagtiwalaan may magaganap sa iyong anak niyang tapat na nagtitiwala, nananalig na ganap. Sapagkat ang sikat ng araw walang makapagbabadya kung anong oras luluwan. Ang paglubog din ito'y walang makapagbabadya kung anong oras ito lulubog. Subalit ang buhay ng tao batid ng Ama kung kailan isisilang at kung kailan mamamatay. Kaya't kung papaano ang nais at layon niya, habang may buhay, kilalaning ganap siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya't ang wika ni Jesus,
Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Kung magkagayon at ang takot ay wala sa puso mo, wala sa isip mo, at totoo mong tinatanggap ang tunay na anak na tinawag ng tao, ng tunay na ama ang nagbigay naman sa iyo upang maging tagapagligtas mo at mailigtas ka ng buong buhay mo, ay siyang tatawagin at aasahan mo. Hindi nga kaya maganap ang buhay mo ay maging ganap sa ama mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung papaano ang pag-ibig ay nabubuhay sa puso ng tao, nabubuhay din ng Ama ang tapang ng loob ng bawat isa. Kung papaano napakikislot ang mga ugat sa utak ng tao, nabubuhay din ng Ama ang pag-asa sa isipan ng bawat isa. Kung papaano napagagalaw ng Ama ang mga daliri ng tao, napagagalaw din niya ang pag-inog ng mundong ito. Kung papaano napauusad niya ang buhay ng tao, maibibigay din ng Ama ang marapat sa bawat isa. Kung magkagayon at ang Ama ang sa puso't isipan ng nisinuman, magiging ganap nga ang salita niya, magiging buhay sa mga buhay ang tiwala sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino nga ba ang makapagpapatunay na buhay siya, kundi ang kanyang espiritu? At ikaw na tao na nakakadamat, nakakakita ng hiwaga mo sa buhay mo. Di po ba? Ngayon, kung wala ka pang nakitang hiwaga sa buhay mo, na natural lang na nagaganap yun dahil halimbawa, sa unang buhay mo, ang paniniwala mo at pananalig mo, makita mo lang yung manggagamot mo, magaling ka na, di ba? Halimbawa, ang doktor mo, talaga kang makita ka lang nitong anak ko, parang sumasaya na, di ba? Sapagkat ang paniniwala ay napakalakas. Yaon ang tinatawag na pananalig. Kung ang tao na inaakala mong may magagawa sa iyo, kapag nakita mo'y gumagaling ka at sumasaya ka, ang Diyos mo pa kaya natatanggapin sa puso mo? At yaon ang dapat maging ganap sa tao. Sapagkat sino nga ba ang taong magpapalakad ng lalo tigit, isang mangmang, walang kaalaman, walang karunungan? Ano nga bang magagawa mo, katulad mo? Anong nilagok mo sa iyong pag-aalab na lagnat? Anong ininom mo sa iyong nagpupuyos na mainit na katawan? Sa dating buhay mo, hindi maaring gawin mo yan. Sigurado hahanap ka ng paraan. Kahit nga mangutang ka, kahit wala kang pera. Dahil yun ang pananaw mo. Ngunit nang binago ng Ama ang isip at damdamin mo, pinaglaban mo yaon, ano ngayon ang nakamtan mo? Bagamat pumuputok-putok pa ang plema mo, no? Subalit magalak ka, magpasalamat ka. Mas mainam na yung nababakbak at nailalabas mo na nakakahiya sa pandinig ng tao, kaysa na tuyo na naruroon sa baga mong kakapit ito, na baka isang araw ay maging kulani pa. Kung hindi ito madudurog, maaaring maging kanser pa. O tao, ang katotohanan ay katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat naririto pa lamang. At kung magkakaroon na ng matinding infeksyon at papasok na sa baga mo, yun, doon ka matakot.
Kung wala ka pa rin takot at mahal mo ang Ama at kinikilala mo pa rin, wala ka pa rin ang dapat katakutan. Sapagkat kung dahil sa iyong ginagawa at nagawa mo, napatotohanan mong buhay ang Ama mo, hindi ba't may pangangalandakan mong buhay siya sa buhay mo? At yaon ang nais ng Ama, mapatotohanan ang pagtitiwala mo, mapatotohanan ang paniniwala mo, buhay at hindi patay. Katulad ng pagsasalita nitong si Pedro, mabilis na lumundag, sapagkat tinawag siya. Ngunit ang kanyang paglundag ay may takot at pagkalala. Nag-alinlangan kaya ito'y lumubog. Ngunit kung matibay niyang pinanindigan na hindi siya lulubog sapagkat ang tumawag sa kanya ay ang lumalakad sa ibabaw ng tubig, magagawa niya rin yaon. Hindi ba't ang tinura ng Kristo, kung anong pananalig mo, magagawa mo rin ang nagagawa ko. Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Napakahirap magsalita ng taong magulo ang diwa at kailan may di makapapasok ang mabuting balita sa taong alingasngas at litong-lito ang kaisipan. Subalit purihin niyo ang Ama kapag nangibabaw ang Espiritu niya at ang katauhan niyo'y pinagharian niya at naparamang bulok na kaisipan ang pagkabahala sa buhay at ang panangibabaw yaong salita niyang may buhay na marapat maging ganap sa taong sinuman na kanyang nakilala at kinilalang lubos upang mapatutuhanan ang salita niya'y buhay na buhay noon, ngayon at kailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Bilang tao, kung bilang tao po ako, hindi ko rin kayang ipaglaban yan. Hindi ko rin kayang sabihin yan. Ngunit ano ang mga buhay na patotoo? Kung magbabaybay ako sa inyo, kung bakit napapatotohanan kong buhay ang Panginoon sa buhay ko, marami. Bagamat may mga pinagdaraanan pa rin pagdalisay. Subalit, hindi ko tutuparin at gagawin ito kung walang buhay na patotoo sa mga kaganapan sa buhay ko. Nang wika nga ng Ama, kung ang buhay anak ay naipagkaloob ko, naipahiram sa pamamagitan ng pagtupad at pagtalima mo. Sa mga hiniling mong buhay, naibigay ko at ipahiram ko. Sa nakipagtotoo at nakipagtotoo sa akin at sa iyo, ano pa kaya ang di ko magagawa? Lamang may takda ang lahat. Ngunit ang tao, hindi niya mapaniwalaan at hindi mapaniwala ang lubos. Ang lahat ay may takda. Subalit kung pagtitiwalaan nyo lang, ang lahat ay may takda. Lahat nga ay may takda. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang buhay na Diyos, paano mapapakilala at mapapatotohanan? Hindi pa tapos, Cecilia. Ang buhay na Diyos, paano mapapakilalang totoo siya? Ipaglaban mo yung sayo nang mapatotohanan niya. Ngunit kung magpapailalim ka, ipapanaig mo yung pagkatao mo, hindi niya mapapakita. Inyong pakinggan ang mula kay Daniel. Ang aklat ni Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joaquin sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ni Yahweh na bihagi niya si Haring Joaquin at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Narinig nyo? Kung misa nang nagaganap, niloloob ng Ama, pinapahintulot niya. Kung kilala nyo ang Ama, mababatid nyo ito. Ngunit kung di nyo lubos pa siyang kilala, hindi nyo tatanggapin at mawawawaan. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor
sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sangkan ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipili nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan. May kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael, at Asarias, na pawang kabilang sa lipi ni Hoda. Ang pangalan nila ay pinalitan ng pangalang Kaldeo. Si Daniel ay Beltsasar, Sadrak si Ananias, Mesak at Misael, at Abednego si Asarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lang lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan ito. Narinig ninyo, may mga kahilingan na niloloob ng Ama na kalugdan ang kanilang kahilingan sapagkat mayroon siyang plano, may nais siyang ipatupad. At yaon ay marapat ninyong mawawaan sa oras nito na nga kayo'y makaunawa nga. Kung tunay kayong mananampalataya at anak kayo ng Ama, mawawawaan ninyo ang binibigkas ko kung ang Espiritu niya ang sumasa inyo. Ngunit, sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain niyon araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita siyang nakahigit sina Daniel, Ananias, Misael at Asarias. Kaya sila ang pinili ng hari upang maglingkod sa palasyo sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila. Nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at enkantador ng kaharian. Ang paglilingkod ni Daniel ay tumagal hanggang sa unang taon mula ng sakupin ni Haring Ciro ang Babylonia. Kung papaano ang ngayon ay nagaganap,
naganap na rin noon at magpakailanman. Isang bahaging kasaysayan sa katauhan ni Constancia. Ayaw papasukin siya ng isang nangangasiwa o sabihing nag-aral sa kanyang apo sa isang silid na roon ay naroroon na hindi na dapat baybayin pa. At maliwanag na tinuran, huwag kang mabahala. Hahaplusin ko ang puso't kaisipan ng isang yaon upang ikay maglabas-masok diyan. Kung magkagayon, ikaw ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Tapang ng loob ay binigay mo, paninindigan ko ito dahil ikaw ay Diyos na pinaglilingkuran ko. Kung magkagayon, ano nga ba ang katotohanan sa buhay ng tao? Naganap ang isang taong yaon ay lumisan doon at ang isang hinaplos ang kaisipan siyang nagbabantay sa kanyang apong agaw buhay. Nang magkagayon at naganap na ang lahat, sinong nagbigay ng karapatan? Ang noon, ngayon at kailanman ay parehas lamang. Sa tapat at makatotohanan, ang salita ng Ama'y walang pagkabulang natutupad. Nagaganap sa lahat ng mga anak niyang, ang puso nila ay ganap, ang isip nila ay totoo. Mga aral at salita niya ang siyang pinangungunat pinaghahari upang malubos at mapatotohanan nitong amang buhay ang kanyang pangunahing gagawin. Mga minamahal, tulad ng mga taong yaon na di kumain ng anumang pagkain, upang palakasin at pasiglahin ang kanilang mga katawan, pinanaligan nila ang pagtitiwala sa kanilang Diyos na tinatawagan, kaysa sa Diyos-Diyosan nitong si Haring Nabucodonosor. At natupad ang paghaharit ni loob ng Ama, ng isip at damdamin ay haplusin ito, upang ang bawat hilingin nila ay ipagkatiwala naman sa takot man itong bantay, ngunit hindi niloob na hindi ibigay, sapagkat ang Ama, napipihit niyang pag-iisip ng tao, nagagawa niyang baguhin ang pag-iisip at damdamin. Kung tunay na siya ang kinikilala, anong di magaganap sa buhay niyo, tao? Buhay ba ang kaloob sa iyo? Kung ang buhay mo ay kinaloob ng bibigay ng Ama, ang ngayong karamdaman mo ay maibibigay din niya ang kagalingan. Kung tunay at tapat sa puso niyo, ikakamtin niyo siya. Tunay ngang hindi niya magagawang kayo'y pasakitan, pahirapan, lumuha na lamang sa buong panahon. Yamang anak kayong tapat na kumikilala, tumatawag at siya'y sinasamba ng katapatan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Pumunta ka ba rito dahil bukal sa puso mo? At tunay na gusto mong madama ang Diyos mo? O may hinahanap ka lamang at gustong pakinggan na suriin? Hindi mo kakamta ng tunay na mabuting kalooban. Subalit kung kalisabay ng pagparito mo, totoo sa puso mo't ganap ang isipan mo sama, mapapatotohanan niyang ang Diyos noon at Diyos din ngayon at Diyos magpakailanman. Sapagkat walang maglilingkod ng ganitong pagpaparusa, walang maglilingkod ng ganitong pagdurusa. Anong kibermo't kalooban mo para sa kapwa mo kung hindi ang Amang maghahari sa puso mo? Ano bagang pakialam mo sa sakit ng kapwa mo? Ano bagang pakialam mo sa buhay ng kapwa mo? Ngunit ang Amang may pakialam sa buhay ng bawat isa. Siyang magbibigay ng tunay na damdamin nyo upang maramdaman nyo ang pagmamahal sa kapwa nyo at tapat ninyong magawa ang paglingap at paghahangad nyo. Kapwa ninyo'y matulungan, madamayan at naisin nyong mahalin tulad ng pagmamahal niya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anak, kung ang pagtirik ng mata ng iyong anak ay naparang, ang pagtitiwala mong pusong buhay na ibibigay niya sa iyo, maging ang pag-ubo ng anak mo'y mapaparang. At yaon ang pawang katotohanan, sino bang nagpapaandar ng inyong gulong-gulungan? Sino bang nagpapaandar ng inyong lalamunan? Sino ba ang naghihiwa ng inyong mga balat? Kung may hiwa kayong balat, hindi ang Ama ang humiwa. May nanghiwa noon at nagasgasan kayo. Ngunit,
ang bawat araw na ginagawa ninyo, walang sugat na nais matamasa kayo, na nais ng amang masaktan kayo. Kaya naman ang bawat araw nyo, ang layon at nasa niya, ni huwag madungisan ng pag-ibig at malinis na kaloob niya, upang di masaktan, damdamin yung taglay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, nabuhay sa tuwina, paglingap mo'y hindi napaparaw. Paghamon sa'yo ng mga anak mo, sa iba't ibang pananaw nila. Ikaw aking Ama, ang tunay na nagsisilit ng liwanag ng diwa, ng tunay na pangunawa at maligayang puso ng iyong mga anak. Sa bawat saglit ng kanilang buhay, walang layon, wala kang ninanasa, kundi ang iulat mo ang marapat at makatanggap yaong sa'yo'y tapat. Ikaw aking Ama, ang may dulot ng buhay nila, kaya't sa'yo ang ligaya, tunay na sigla at galak na magtatamasa yaong iyong mga anak. Nasa puso ay ikaw ang siyang nakatahang, nasa isip ay binubulay-bulay yaong sa'yo'y mga aral at salita. Walang madidimlan kang mga anak, sa hirap at dusa mang tinatanggap. Kung ikaw ang siyang maghaharing tuwiran, na di kailan paman naglalahot mapaparang. Ni Korba ko tulad ng awitin, iniyak alay na binigay. Inilalahat ko kung paano pinipihi, iniihip. Kinokorba, inahandog, iniiba't iba ang aking himig na marapat na kung ang tao'y magninilay, magbubulay, sisintunado na tuwiran. Kung di ganang ikaw, o aking Ama, ang maghahari sa tinig na iyong ginagamit upang maituwid at marapat na masambit iyong sa'yo'y mga aral na marapat na mayulat at mayahayag. Patuto lamang isang diwa, isang salita, isang espiritu, marapat na kamtin, marapat na gawin. De ikaw pa rin, ikaw ang siyang hari, ikaw ang siyang tunay, ikaw ang siyang tapat, ikaw ang siyang lahat, ikaw ang siyang ganap, ikaw ang siyang akin. Sa kanila hinahayag, sa kanila minamarapat, na kung paano mo layong kamtin, layon nilang ika'y matanggap, naganap sa isip at diwa, makapanahan, makapaghari at di maparang sa
Ikaw aking Ama, o aking Ama, na aking pinakikilala, sa kanila ay kamtin kung sino ka at ano ka, sa bawat araw at gabi man, maging sama nga araw at oras, segundo ng buhay, minuto ng hininga nila, saglit at sandali, maging buong panahon habang sila'y nabubuhay, ikaw at ikaw pa rin, magpakailanman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sulong tao, hinahamon ko kayo. Umawit kayo pagdakat tularan niya ang pagtulad ko, na paghambing at pagsunod sa aking ama't ama ninyo, kung paanong pagluwal at tinig niya gawin, na marapat niyong gamitin. Doon ang patotoo na kayo man din, kaisa niya't isa ng kanyang espiritu. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Magpatayo man baga ako ng magpatayo sa inyo sa harapan? Kung sinong marapat palakarin? Pagkatapos ng lahat magtawanan, mayroon bang kumintal sa isipan? Mga minamahal, ngunit kay palad ng nakakadama at totoo ang puso ay si Ama. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya pinuri ni Daniel ang Diyos. Ang sabi niya, purihin ka magpakailanman, O Diyos, ikaw na nagtataglay ng kaalaman at kapangyarihan. Ikaw na nakapagbabago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak sa mga hari. Ikaw na nagkakaloob ng karunungan sa matalino at ng kaalaman sa mga may pangunawa. Ikaw na naghahayag sa mga hiwaga, nakakikita ng nasa kadiliman, ikaw na nasa liwanag, magpakailanman. Pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa dunong at lakas na pinagkaloob mo sa akin. Ngayoy binibigay mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo. Pinaalam mo na sa akin ang panaginip ng hari. Yaon ang pawang katotohanan upang lubos ang pagtitiwala at maging paniniwala ng hari kay Daniel, ipinabatid ng Ama kung ano ang kahulugan ng panaginip. Yao'y panibagong yugto sa katuparan kung papaano ipatutupad at pakikita ng Ama si Daniel ay napili niya. Kayo, totoo nga ba kayong napilit na hirang? Paano nyo na ipaglalaban ng Ama sa buhay nyo? Paano nyo napapatunayan at pinakikita sa kapwa nyo ang tapat nyong pananalig at pananampalataya? Paano nyo napapakilala na ang Ama ang siyang unang pangunahin yung tinatanggap at kinikilala na ang napakahiwaga niyang gawa sa inyo ay magagawa niya? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Ano ang tingin mo sa kutis o balat ng anak mo? Pumupusyaw ba o maputla pa rin siya? Sa makatwid, maging kulay niya ay naiiba. Kung ang balat ng tao ay nabibigyan ng kulay ng Ama, napapupusyaw niya, napapuputla niya, ang buhay mo pa kaya ang di niya mabigyang kulay? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Bilang tao, kapag dumatal sa iyong, kunin mo yung alay dito sa pasilyo. Kunin mo lahat. Di kakasya yan kaunti. Ano ibig sabihin nun? Nakita ba ng Ama kulang ang hain? Ngunit may nakalaan siya. Kaya dahil alam niya na marapat ngayong araw na ito, itakdang ipamahagi yun, ilang araw na yun doon, ngayon lang ibibigay. Gayon ang Ama. Ganang pagkatao di mababatid dyan. Ganang kaisipang pagkatao kay bilis namang makahabi ng ganitong salita. At siyaon ang Ama, kung papaano mabilis niyang naibibigay ang salita niya sa bawat anak niyang may pangunawa at binibigyan niya ng unawa, magagawa niya rin ang lahat pawak. Buhay ba ang Ama? Kaya kung maliwanag niyong nakita ang marapat at dapat, maliwanag niyo ring matatanggap ang hiwaga sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Di naman kailangang maniwala kayong lahat sa bilang tao at pagkatao. Ngunit kailangan sa Ama lubos kayong magtiwalang lahat, sapagkat wala nang ibang Diyos. Kung may Diyos ka, nakaiba sa Diyos sa dakong ito, alin kaya ang totoong Diyos? Ang Diyos mo o ang Diyos sa dakong ito? Ang Diyos mo o ang Diyos sa dakong ito? Kung iisa lang ang Diyos niyo sa dakong ito, iisa lang ang damdamin niyo ngayong oras na ito. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang gagawa ng ganito. Walang magmamagaling-magalingan para gawin ito. Walang magyayabang na gawin tukdin ito. Saan niya huhugutin kaisipan ng pagdaratal na ito? Kayo man din may talino. Naisip niyo bagang mga niluluwal na ito? O tao, kay hirap pag-aralan ng mga salitang yaon. Kay hirap pag-aralan ng mga salitang ito. Gugugol ka ng pag-iisip mo. Gugugol ka ng talino mo. Ngunit kung hindi pa rin ibibigay sa'yo, hindi mo may luluwal ng ganito. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit hinahamon ko naman kayo. Hindi ito makasasama't makabubuti pa sa inyo kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay nga ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kung katulad lang ng iba,
na marapat magkwento at magsalita. Nagpaano eka ako, sinabi eka, ganun at ganito. Pagkatapos eka, hindi naman ganun at ganyan. Maraming sasabihin si Apo Kunching, subalit hindi sapat yaon para mapatotohanan na isang dakilang Diyos ang inyong sinasamba sa dakong ito. Kundi yaon ang dahilan at yun ang katotohanan na demonyo sapagkat ang paninira hindi sa Ama. Tama baga? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Bakit kapag napipinsala kayo, bakit wala kayong karapatang magsalita? Di nyo masabi, ba't nyo ako ginanon? Ba't nyo ako ginanyan? Katulad ng anak mo. May naganap bang maganda? Ngunit, ngayon walang hinahawak sa kanya, walang tinututok, at walang kinakabit. May nagaganap bang maganda? Sapagkat hindi mo nakikita ang tumutupad. Ngunit kung madarama nyo, makikilala ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Katulad mo, sinong dumurog sa bukol mo? At siya ang patotoo. Ang nakamta ni Pedro, di makakamta ni Juan. Ayon sa pagtanggap at pagkilala nyo, ngunit wala namang demonyo para ituwid kayo sa dakong ito. At lalong walang demonyo nagagawa ng mabuti sa inyo. Kaya't kayo na rin taong magtanto sa sinasambit ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Katakataka ba na kung minsan lingkod ka pa na hindi mo tamasahin ang dapat ay kamtin mo? Ngunit ikaw hindi lingkod, bakit naganap sa iyong marapat? Patotoo lamang ng Ama, hindi lahat. Pagdakakarakara kay kakamtan, ngunit kung tapat kayong lahat, may tatamasahin kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuli, at walang nahuli na di mauuna. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kumusta na siya? Medyo umuunat na. Nakakatulog. Nakakakain. Gusto mo bang gumaling? Ha? Paininin mo siya ng pampula ng dugo. Meron po yung vitamins para sa pagdugo niya. Pakainin siya ng uban. 3 botel araw-araw. Tumayo ka nga. Kamusta? Ginawa ka ba? Ha? Sige, upo ka. Kung mayroong nagaganap sa inyong mga anak at pagdakay hindi nyo na silayang ganap, ang amang nakasilay ng marapat. Kaya't kung ito man ay naganap at natupad, mayroon lamang siyang nais ipasilay na ganap. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo,
katulad mo anak. Ikaw mismo, ina ka, saksi ka at nasisilayan mo maging kutis ng anak mo. Sinong matwid na tumutupad? Kung magkagayon at matwid nga kayo sa pananaw ng Ama, di nga ba't tatamasahin nyo rin ng galak sa puso nyo? O tao, patotohanan yung tapat at totoo ang pagtitiwala at pananalig nyo sa Ama. Patotohanan din niya, totoo siya sa buhay nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? O aking Ama, kung hindi lamang sa iyo, wala nang maglilingkod sa ibabaw na itong mundo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin.
Naway, huwag kayong parang umunguya ng cornix sa mumura. Kundi para kayong kumakain ng cornix sa pupuri sa Ama. Ano? Yan, maganda yan. Lumalabas sa ilong. Kaysa lumalabas sa buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba siya? Buhay bang Diyos? Buhay nga bang Diyos? Naka na nga. Tumain na siya. Araw-araw na. Pinapawisan na siya. Normal na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Kagalak ay inyong kamtan. May pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, Diyos ng katotohanan at lumikha ng langit at lupa. Kung wala kang anak na binuhay, walang sutil at palalo. At kung wala ka namang pababaitin at pabubutihin, walang magsusumigaw na ika'y dakila magpakailanman. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mababait po kayo, no? Buhay ang Diyos, di po ba? Eh, di po mababait talaga kayo, no? Dahil buhay po ang Diyos at mababait kayo, may bukas pa. Kumusta ka na? Kalaki ng katawan mo na yan, eh. Purihin ang Ama. Oh, kumusta ka na, anak? Ibayin mo ang loob, ano? Ibayin ang loob para, sabi nga yung ketong eh, napagaling. Ano? Oh, nakatulog ka na ba? May dapat lang matulog ka. Pag di ka natulog eh, baka mamulat-lat yung mata. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ilagak nyo lahat sa Ama at patutotohanan niya siyang nangangalaga sa bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Kaya may bukas pa? Bukas na lamang po. Sabagkat may mission ngayon. Eh, katagal naman eh, lumabas ni Apo Kuching. Ngayon nga, nagmamadali naman. Pasensya na po kayo. Eh, kailangan naman bigyan ng oras ng konting oras ang sarili. Di po ba? Kaya, siyempre po, no? May bukas.